everyone, it's me again, Burntam DIY TV. Another day, another vlog for you to learn mga ka-DIY. Meron na naman tayong basic tutorial na ituturo sa inyo. May gagawin na naman tayo dito sa Black Mamba natin. Of course, sa Griffin 180 natin. Pero bago natin ito ng video, shoutout muna natin lahat ng mga Griffin owners nationwide at syempre sa lahat ng mga group chapter ng Griffin 180. Yan, syempre shoutout natin yung Pangasinan Riders Group dito sa Pangasinan. Pare Kabalian tayo, Tagara, Pangasinan. Shoutout sa inyo mga bossing. So meron tayong tuturo sa inyo sa mga nagtatanong at ang PPM sa akin, PMDM, Boss Burntam, paano ba pwedeng adjustan yung minor, pababa or pataas? Actually, yung Griffin 180 ay computerized na to, ECU run engine or it is run by computer box. Okay? Pero meron pong pwedeng, kung gusto nyong taasan or babaan yung idle speed niya, pwede po na i-manual natin. Pero hindi ko po siya recommended. Kasi dito po nasa 1,500 to 1,700 to 1,800 po yung standard na idle speed ng or RPM natin, revolution per minute or idle speed. Ngayon, kung gusto mong i-manual, pwede naman, pero dapat na i-reset mo rin pagkatapos para papasok na naman doon mag-synchronize sa ECU niya or electronic computer unit niya. So, ganito lang po ang gagawin nyo. Actually, para ma-adjust nyo manually yung idle speed natin, yung screw, meron tayong gagalawin dyan. Pero ipapakita ko na sa inyo kasi ayaw kong galawin. Bago mo magalaw yan mga ka-DIY, of course, tatanggalin mo tong air cleaner box. May dalawang tornilyo dito na size 8. Tapos, tanggalin mo rin to. Itong hose dito. Tapos, tatanggalin mo rin to. Ayan, marami kang tatanggalin actually. Clamp dito. Tatanggalin din natin to para makita natin yung sinasabi ko. Kasi para sa inyo, for the sake of vlogging, sa mga nagtatanong na makukulit, para sa inyo to. Yan, hindi ko natatanggalin yung isa kasi para sa throttle body yan. Ngayon, pagka naano nyo na yan, pwede mo rin tanggalin to para hindi magalaw-galaw. Yan, tinanggal ko na rin yung TPS. Ganyan mo lang. Yan, ganyan lang po ang pagkatanggal mga ka-DIY. So, ganito po yung usura ng throttle body kasi ito po yung manifold. Okay? So, itong throttle body may dalawa yan na cable. Okay? Tapos, ito yung parang sa butterfly niya pag sa carburetor. Yan, no? Pagka pinipihit mo to, ito yung sa may throttle. Yan. Gagalaw yan. Yan, no? Yan. Diyan pumapasok yung hangin. Ito. Tapos pag pumasok yung hangin, pagka nirevolusyonan niyan, ganyan, babasahin itong map sensor, mass airflow. Ito. Tapos ito naman yung sa TPS. Okay? TPS naman to, TPS, throttle positioning system. Bawat galaw nito, binabasa ninyo ito para i-adjust nyo. So, ang ituturo namin sa inyo, sa mga katanungan ninyo, kung gusto nyo, kung paano daw ba itaas yung idle speed, yung RPM. Okay? So, ganito. Ano ba yun? Ayan. So, ito mga ka-DIY. Para sa mga nagtatanong. Actually, may kulay yan or color marking na tinatawag. Marking ng planta yan para may trace sila na ginalaw mo or gumalaw or nag-adjust. Yan. Kulay blue hanggang dito nakatapat yan ng ganyan. So, ibig sabihin yan po yung tapat niya para alam nila kung ginalaw sa labas kasi under warranty yan. Or nag-adjust yung RPM niya. So, ito yung stopper. Yan, yan. Ito mismo yung screw na to o yung bolt na yan. Yan, stopper niya. Pwede mong adjustan to, luwagan mo lang to counterclockwise para lumuwag siya. Igalaw mo to, ipihit mo tong ganyan kahit na kamay lang, ganyan. Pag igalaw mo to, size 7 yata to or 8. Okay? Try natin yung size 8. Yan. Ayun, size 8 nga siya. Pag igalaw mo pa ganito, parap sa kaliwa, counterclockwise, luluwag to, aangat yan. Pwede mong paangatin yan para lumubog to. Okay? Pag lulubog yan, hihina. Hihina yung idle speed niya. Pagka luwagan mo naman, tapos i-adjust mo, paangat, pataas, parang gumanyan siya, ibig sabihin, kung nasa 1,500 ngayon, magiging 1,700 to 1,800. Ito yung itsura ng throttle body. So, sa mga nagtatanong kung anong size nito, size 28. Ayan, nakalagay naman 28 picture mo. So ayan, size 28, pwede nyong palakihan to kung meron kayong mahanap na pwede dito, pero sa akin hindi ko muna gagalawin to kasi bago pa lang naman tong Griffin natin. Size 28 yan o, TV
throttle body size 28 na nakalagay. So ito yung code niya. Ayan, mapapansin nyo. Okay? So ito naman yung map sensor, mass airflow sensor. Yan. Ito naman yung TPS. Okay? So wag nyo nang galawin itong mga to pag hindi naman nagkakadiferensya. Ito naman, pagka magluloko to, lalabas naman doon sa panel gauge, merong lalabas ng check engine. Kailangan na gamitan nyo ng scanner, OBD scanner, para malaman nyo kung ano yung error niya, kung kailangan palitan to, map sensor, at itong TPS. Minsan lumuluwag lang yung socket kaya nagluloko yan. Okay? Or nagluluwag lang naman to dito sa manifold niya, itong throttle body, yung hose. Okay? So ayan mga kadeway, tinuro ko na sa inyo kung paano adjustan, kung paano pataasin yung idle speed niya. Yan po. Okay? Pag gusto nyo na mas mataas, kailangan na paangatin nyo tong bolt na to. Kailangan aangat yan, ganyan, no? Magkakaroon siya ng diferensyang ganyan o allowance. Okay? Ganyan siya. Tataas dapat yan. Kung gusto nyo naman na bumaba yung idle, kasi yung current niya nasa 1.7, pagka mainit nasa 1.7, 1.8, pagka malamig ang panahon o malamig pa yung makina, nasa 1.7, 1.8, pero pagka mainit na o stable na yung init ng makina, nasa 1.5. Kung gusto mo na maging 1.2, pwede mong ibaba yan, palubugin mo yan. Pag gusto mo maging 1.7 or 2,000, pwede mong paangatin yan. Okay? Yan, adjustan nyo lang to. Size 8 po yan ang gamit natin mga kadeway. Size 8, kasya po yan. Oh. Yan, okay? Pagka paluwag, counterclockwise. Pag pahigpit, clockwise. So, ganun lang po. Okay, so ibalik na natin. Sa pagbabalik, ganito lang po yan mga kadeway. Yan. Harap nyo lang na ganyan. Kung paano nyo tinanggal, gano'n nyo lang din po ibalik. Ngayon pa sa mga iba kasi nagkakaroon ng diferensya, nagluluko yung nag-erratic yung idle speed nila o yung motor nila mismo. Ang gawin nyo kasi ito, lumuluwag lang naman to. Itong hose na to, iyan ang may sala. Bago nyo ibalik, pwede nyo lagyan. Kahit na anong showglow, pwede dito. Kunti lang. Yan, kunti lang. Para may pagdidikitan lang siya mga kadeway. Okay, laging lumuluwag yan. Minsan pagka hindi nyo napapansin, yan yung magkukos ng pangit yung idle. Dito lumuluwag, tanggalin nyo lang to, lagyan nyo lang din dito sa may ilalim. Okay? So nilinisan ko na rin yan. Malinis na po yan. Ang gamit natin dito ay yung throttle body cleaner. Yan, lubog nyo lang. Saksak nyo lang ng ganyan. Yun. So, pag nag-okay na yan, higpitan lang natin yan mga kadeway. Yan. Higpitan nyo lang to. Itong clamp dito. Okay. So, pag nahigpitan nyo na yan, pwede nyo lang ibalik yung push. Ito kasi inaayos pa natin to. So, ito para sa injector. Yung injector, nandito sa may lalim, yan yung nagbubuga ng gasolina. Okay. Tapos ito naman, map. Dito. Yun. Bunog. Nalagay mo natin yung hose. Puwi na natin. Tara. Wala na yun dito, tinanggal ko na. Assemble ko na ito mga kadeway. So, lagay na natin yung hose. Lagay muna natin itong hose bago natin ilagay ito para hindi magalaw-galaw yung wire. Yun. Yan. Lagay na natin. Tapos higpitan lang natin to. Yan sinasabi ko sa inyo, kailangan para pagka hindi na siya lumuluwag-luwag, lagyan nyo lang ng konti. Dito, ibabaw. Yan. Lagyan na natin. Kunting-kunti lang na pata. Tapos yan, restura na ng ganyan. Para may lagay na natin. Yun, ganyan lang po siya kasimple mga kadeway. Tapos mamaya natin higpitan yan. Lagay muna natin, lagay muna natin to. Yan, so lagay na natin tong sa may tapaludo niya, sa may babaw. So ayan na, ilagay na natin yung dalawang tornilyo dito. Ito yung pangatlo. Tatlo lang talaga to para dito sa airbox, air cleaner. Pag nahigpitan nyo na yan,
higpitan nyo na rin dito. Ito muna. So kailangan na kontrahan nyo yan mga ka-DIY. Kailangan na mahigpit itong mga to kasi para hindi magkaroon ng air leak. Mag-iiba kasi yung tono, yung idle ng ano natin, makina, yung RPM. Pangit. So, isagad nyo na lang yan. Ilagyan na rin natin yung sealant yan, o yung thread locker o shoe glue para hindi na gumalaw-galaw. Tapos next natin ito. Ilagyan na rin natin ang sealant. Yan. Kailangan mahigpit itong mga ka-DIY para hindi kumalas. Tapos siyempre ilagay na rin natin itong mga to. Saki. Make sure na pagka pinarwash nyo to, motor wash, pag nabasa to, bloweran nyo. Kailangan na mapatuyo nyo to para hindi magloko. Yun, so pagka tumunog yan, okay na yan, bloweran nyo na yan. So try natin paandarin. Ito naman dito. Tapos siyempre ibalik na rin natin itong mga hose. Yan, kailangan naman ibalik yan. Tapos itong mga clip, simple lang yan mga ka-DIY. Naglinis kasi tayo kaya natanggal itong mga to. Tapos ito, dito yan nilalagay. Ganyan, RS8. So kahit hindi muna natin ilagay, paandarin muna natin. Try natin kung tama yung pinagawa natin. So ito yung papakita natin yung RPM dito. Nasa almost 2,01718 pagka bagong andar. Yan. Ganyan talaga yung tunog pag open carb. Yan. So ano pa yan, nag-iiba-iba pa ng idle kasi malamig pa yung makina. Yan. Yan. May hangin dito na lumalabas. Ito. Hangin niya na magagaling doon sa makina, nilalabas niya dito kasi breather yan. Exhaust yan. Palabas yung hangin. So sinasala nito. Okay? So patayin muna natin. Kasi ilalabas niya ito eh. Tutulak niya. So yan, lalagyan natin. Malinis na mga ka-DIY. Oh. Makikita niya naman yung ano ng araw. Yan. Pagka maliwanag yan, ibig sabihin malinis. Okay? So sa pagbabalik, ganyan. Saktuhan lang yan, pang Aerox version 2. Tapos, lagay na rin natin to. Malinis na rin yan, nilinisan na rin natin. Yan. Okay. Tapos, salpak na natin itong mga tornilyo. 7. Yan, testing natin. Hindi naman natin lalagay lahat kasi okay naman yan para matesting natin kung tama lahat yung pinagawa natin. One click. So, okay na okay yung tunog yung mga ka-DIY. At ganyan lang din po yung proper procedure kung paano mag-adjust dito yung manual adjuster ng RPM idle speed. Pero pwede nyo naman na hindi natanggalin to, kaya lang mahirapan kayo doon, no? Pwede nyo ma-adjustan doon, kaya lang ito yung babaklasin nyo, ito mismo kasi nandoon siya nakatago. Itong hose na to tatanggalin nyo to. So mas mabuti na tanggalin nyo dito tapos ilabas nyo tong paganyan. Okay, so yung procedure mga ka-DIY, ingatan nyo lang kasi dito sa SPD dalaw lang po meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Kung nagustuhan mo itong video, share mo ito sa mga katropa natin at syempre comment ka sa comment or comment section kung may mga katanungan ka pa na hindi mo naintindihan at syempre mag-subscribe na rin sa YouTube channel natin, Burn Time DIY TV also. Follow and subscribe na rin sa Facebook page natin. Maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa ating mga ka-DIY. Dumadami na yung YouTube subscriber natin at followers natin sa Facebook. Abang-abang lang guys sa mga next vlog na gagawin natin sa mga basic maintenance hanggang sa mga iba-ibang accessories na lalagay natin o upgrades natin dito. Siyempre huwag natin kalimutan, shoutout natin yung gumawa ng ano natin, mga logo natin, tarpaulin or banner natin. Boss EI, ang pinaka main admin ng Euro Griffin 180 community. Shoutout sa inyo boss, maraming salamat sa tiwala at suporta sa page na pinagkalob mo kay Burn Time DIY TV at sa lahat ng mga vloggers at group heads ng Griffin 180 nationwide dyan mula Baguio
mula apari hanggang hulo. Ayan, dito sa HPT, natuto ka na, nakatipid ka pa dahil sa HPT sharing is caring. Maraming salamat. To God be the glory in burn times. Signing off.